Alisto, Punto Balita. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Lixil Torpes. At ako naman si Maan Makawili. Narito na ang mga ratsada ng mga trending na pinag-uusapan ngayon. Kontrobersyal na unang misa sa Pilipinas, muling umani ng iba't ibang opinyon sa publiko. Mga kaibigan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Russian, paano nga ba nagsimula? Probinsya ng Eastern Samar, muling ginunita ang ika-75 taon ng Suluan Raid. At kasaysayan ng Diwan Church at Airport ating alamin. Ito ang DDDY DYWD Tahanan ng Malayang Pamamahayag. Hatid ang balitang laging on the go. Nangunguna sa news, trivia at current affairs. Istasyong alisto saan man para sa likalibreng punto sa balita. Ito ang Alisto, Punto Balita. DYWD The Voice of Diwananon. Wow, sikat! Uy, Madi, ani ka na ngayon nag-iwan. Haroy o umadi kasang kuluplak abot. O ngayon, hay man na ning pamilya. Haroy o aduhiraya na habalay nangangaon. Iti mo mga anak, Madi, di kubot kiri taon nga nagawas. Haroy kay nalilibang ithira kay nagpataod na kami in wifi. Maupay lugod, Madi, ano iti yung wifi yan ang naging pataod? PLDT home la Madi, barato kasi itload niya kada bulan. Haroy, si Gida, mapataod naman kami para di rin magkinalakatak mga batos. Go mana, kay bangin ka pa maubusan. Your very own home Wi-Fi, PLDT Home. We make sure to be your internet fastest as a car. Ang PLDT Home in Makuso, ng dire nabuto. Alisto, Punto Balita. Una sa balita, isang mahalagang petsa sa kasaysayan ng reliyong Kristyanismo sa Pilipinas ang huling araw ng Marso. Dahil sa petsa umanong ito, taong 1521, isinagawa ang kauna-unahang banal na misa at unang pagpapakilala ng reliyong Kristyanismo sa Pilipinas. Ngunit ang pinangyarihang lugar ng nasabing First Easter Sunday Mass sa Pilipinas ay patuloy pa rin nagdudulot ng pagkalito sa karamihan. Para sa iba pang detalye, nagbabalita si Romeo Tido. Bagamat mayroong iba't ibang opinyon ang di umanay unang misa sa bansa, karamihan sa mga matitibay na ebidensya ay itinuturo ang limasawa na matatagpuan sa Homonhon Island. Ito ay ayon sa journal na itinala ni Antonio Pigafetta. Ang nasabing misa umano ay pinangunahan ni Father Pedro de Valderrama, ang nag-iisang nakaligtas na paring kasama sa ekspedisyon ni Magellan. Noong ika-19 ng Hunyo taong 1960, isinabatas ang Republic Act No. 2733 bilang pagkilala sa isla ng Limasawa bilang lugar na pinagganapan ng unang misa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay kinestyon ng ilang eksperto at historiador. Samantala, matapos ang ilang taong pag-aaral, formal na idineklara ng National Historical Commission of the Philippines na sa Limasawa nga naganap ang First Easter Sunday Mass sa Pilipinas. Romeo Tido reporting. Uy, Mana, makain ka. Agoy, makadikulog man hasawang. Mana, nga pag pinabulad mo man daw, di ka pagod na gamit yung payong. Hori man, nakuwari mo na di naman narikin mabusag. Ay, Mana, may paglaong mo pa, bumusag. Balitkid mana, ano pagsaring mo? Kita nagadatak panit, dati iniyang maitom. Pero pag gamit ko hansel ka, binusag na ako. Balito mana, ay buti napapalim. Hasawang Mana, tagto itila pagudiya, barato na, mapusag ka pa. Sige do mana, imasabi ko na pagkadiyasawang pagpaliglag na salka. Karuya mo ba, makamay dahil mabusagan, maupay nga panit? Gamit na, hansel ka papaya. Ansel ka papaya, inapapalit Rose Pharmacy, Giwan, Eastern Summer. Alisto, Punto Balita. Ang maliit na isla ng Tubabaw sa Giwan Eastern Samar ang naging pansamantala at pangalawang tirahan ng mga Russians. Sa kabila ng magkaibang wika at kultura ng dalawang lahi, hindi ito naging hadlang upang bumuo sila ng pagkakaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Klasil Buko mag-uulat. Taong 1917 nung maganap ang Russian Civil War na naging dahilan ng paglikas ng halos 6,000 White Russians. Ito ang bansag sa mga taong sumasalungat sa pamalaang itinatag ni Vladimir Lenin.
Sila ay nanirahan sa Shanghai, China ng 30 taon. Ngunit nang hindi na din sila naging ligtas noon, humiling ang mga White Russians sa iba't ibang bansa na sila ay kupkupin. Tanging ang Pilipinas lamang na nooy pinamahalaan pa ni Pangulong Elpidio Quirino ang tumanggap sa mga ito taong 1949. Sa kabila ng mga suliraning hinaharap ng bansa dulot ng ikalawang digmaan hanggang sa kasalukuyan ay hindi maitatanging malaki ang naiwang impluwensya ng mga White Russians refugees sa nasabing lugar. So, ato nga mga refugees, they stayed specifically in Tubabao, which is partly in Tubabao, may dalili mga barangay, pero dito mostly nag-occupy Kamparang and San Juan. So, dako nga lugar hang Kamparang, which is kasi ginagamit niraan ang dati nga tinatawag nga astayan nga beaches, so nga diha Philippines. So, according naman gihapon na ako nababatian since may daman gihapon ako mga lola, mga lolo gihapon nga nahiabtan nihirahan pag kamay ada hini nga mga White Russians nga nahinga daha Tubabaw. Sakada ko nihirahin mga cultural shows, mga entertainment, nakato dito mismo hanira camp. Yan, dinunumdum ako nga nagbutang ko na an camp, ang mga White Russians, nagbutang irahin, tinatawag nga alad ko alad. It's because to respect ko the boundaries at the same time the authority han talaga nakadto dito. Pero han the time ko agin kinadtuhira ni Elpidio Quirino to visit them and to show the support. Here comes na kundiin gimpatanggal ato ko ni Elpidio Quirino ni former president Elpidio Quirino nga mga harang nga mga kambikas nagsiring hiya nga this is not just a refuge place for you, but this is a home for you nga kundiin they are free to do nga mga bagay yung gusto nila, like living normally, kumbaga sugad dira gin-welcome han Philippines.